Yes, we are live. Hello, hello, Yay! hello. Yes, Hello! good morning, good afternoon, good evening po sa ating lahat. By the way, nag-live kami. May some technical problems so na-late kami. Sorry, sorry. Dapat used to be 7 o'clock po. So, yon. Real talk tayo. Bali ang natin, ang topic natin is limang money rules that will change our life and create financial freedom. Ano ba pang pinakaano natin dito? Real talk. Ilang beses mo na sinabi sa sarili mo na bakit parang ang hirap makaipon. Relate, kahit may income Yes. tayo, hindi tayo makaipon. Hanggang kailan ako magiging ganito? So, naitanong ko din po yun sa sarili ko. Pagod pero walang progress. That yung yung nag-stay sa work pero walang hindi ako makaipon because tonight might be na sa movement na pwedeng magbago ang direction natin. Ako po pala si Rosalie, a single mom of 3 currently living here in Japan, and just like many of you na dumaan din ako sa praise na pagod, working hard, and pero hindi sapat pa rin ang kita. So hanggang na-realize ko na hindi lang pala income ang kailangan para umangat, kundi tamang strategy, tamang system at tamang habit sa pera. And that's why I'm here today and sa mga beautiful ladies on my side na i-share nila kung ano yung natutunan nila dito sa business at na i-share nila yung real happen sa kanila na pagbabago. So let's go! I welcome natin si Sis May. Hello, Sis May. Hello! Good Nice to evening meet po. Good evening, you. mga sisi. Dalawang beautiful sisi. Hello po. Good evening sa lahat. Kung sino mang nakakapanood nito, kung saan man, gabi man, tanghali o umaga man, magandang umaga, tanghali, gabi sa inyong lahat. Ako nga pala si Miriam Sawada, tubong Davao po at nakatira dito sa Tokyo for almost 2 decades. Kaya back in my sa aking kabataan, na talaga ako, mahilig na talaga akong gumawa ng sariling pagkakakitaan. Kumbaga dahil we're living in a poor family at marami kaming pamilya, marami kaming magkapatid, marami kaming siblings, kailangan magtulungan para naman makaahon din sa buhay at makatulong sa mga magulang. While studying ng elementary, bago pumasok, nagtitinda muna para may kita. Yan ang aking life hanggang gumraduate at nakapunta dito sa Japan, ganun pa rin ang aking life. Still working. Naghahanap pa rin ng pagkakitaan. Kasi yun naman talaga ang in reality talaga sa ating buhay, ganun talaga ang ating kahit anong kita man, anong pagkakitaan mo ay not enough. Kaya at nakapagtapos man ako ng pag-aral dahil sa tulong ng mga kapatid ko. Pinaaral ako. Kumbaga naging naging scholar man ako sa eskwelahan, pero yung aking allowance, yung mga kapatid ko yung nagsusupport sa akin. Ang hirap ng buhay. Ang hirap ng buhay ng pinagdaanan ko, pero still here. Fighting pa rin. Kasi Yes. ganyan naman talaga. Hindi dapat tayo susuko sa isang mga ganyang struggle. Kasi lahat naman tayo may struggle sa buhay. Nasa sa atin lang kung paano natin gawin, paano natin labanan. Yan lang po muna sa ngayon. Back to you, Sis Rosalie. Yes, thank you. Relate. Bali, of course, ako din, bali pinag-aral din ako ng mga ate ko.
So, hindi naman nakatapos. Nag-home ika-nanay. So, grateful po ako dahil doon, na ano, I found this business na nagbigay sa akin ng talagang changes at na new direction. So, punta naman tayo kay Sis Ruby. Hello, welcome. The floor is yours. Hello. Yeah. Hello. Good evening, mga sisi. Good evening to everyone. I'm Ruby Iwahashi and living here in Japan for 30 decades. Matanda na. Ang tagal ko na rin dito. But still working, still struggling. Kasi that's life. Talagang ganun, di ba? Talagang ang hirap din mag-ipon ng pera kasi kung yung inaasahan mo lang is yung salary mo lang every month. So talagang maghahanap ka ng ibang source of income. Kaya ako nandito sa business na to na pag-uusapan natin later on. Okay, back to you, Sis Rosalie. Yes, thank you, thank you. Yeah. Grateful po talaga ako hindi lang sa sa business, sa system and sa community and of course for my talaga accountability kasi doon po ako natututo and doon napupus at nagkakaroon po talaga ako ng energy. Grabe, parang feeling ko dati nung pumasok po ako sa business, ang gusto ko lang talaga ng kausap just because talaga ako that time is depressed na talaga ako yung anxiety ko and something like that. Sabi ko gusto ko ng kausap and through this talaga business, nagkaroon ako ng maraming kausap. Binigay ni God, o sige, bigyan kita ng maraming kausap. So yun yung po talaga na na pakiramdam ko na hindi na pala ako nag-iisa. And beside, nagkaroon talaga ng more solutions sa mga tanong na nakabinwit dati. Ngayon nasasagot pa isa-isa. So Sis May, nandito ka na sa business talaga, I know marami kang natutunan or marami kang talaga na experience na nai-apply mo everyday. Bakit kahit yung anong trabaho natin walang yung parang walang na titira or nakasahod tayo ngayon, naghihintay uli ng sasahudin pa uli kasi kulang na kulang talaga. So ano yung mga klase na paano mo mai-explain sa kanila na paano ba mo na-i-apply sa sarili mo? So the floor is yours. Kasi kahit anong trabaho natin dito sa Japan, dahil ang living dito sa Japan napakamahal. Sasahod ka man ng ganitong, halimbawa sasahod ka ng 20 lapad naman dito sa Japan, kulang. Kasi yung upa ng bahay mo, lahat ng bayaran, at yung papadala mo sa Pilipinas para sa mga magulang at mga kapatid mo kung sinusuportahan, talagang kulang. Not in yung ang isang trabaho lang. Kaya ako naghahanap ng side hustle muna. Yung una nito, nung nakita ko kasi ito, side hustle. Yung sa bahay ko lang gagawin o kaya kahit saan man ako mapunta, kahit sa trabaho ako, pwede ko siyang gagawin. One day kasi, yun yung nakita ko sa Facebook. While scrolling my Facebook, nakita ko siya. Kaya ako nag-jump in dito sa business na ito. Dahil kahit naman anong sipag natin, kahit 3 trabaho mo, 2-3 trabaho mo, oo, may pera ka, pero yung katawan mo, paano na? Bibigay at bibigay. Kasi sa pagod, kulang ang tulog, 'di ba? Paano na kung magkakasakit? Yun nga yung iniisip ko noon. Yun doon dito na open yung mind ko na paano kaya 2 trabaho ko, kukunti na lang ang tulog ko araw-araw. Tutulog ka ng 3 to 4 hours dahil magigising ka naman papasok sa sa ngayon siguro hindi pa natin nararamdaman yung pagod, pero darating ang araw na ang katawan natin ang maniningil sa sobrang pagod, yung grabe hanggang pagdurusa ng katawan natin sa trabaho. Struggle kasi. Pero nung pumasok ako dito ko nalalaman, dito na open yung mind ko na hindi lang pala kailangan trabaho tayo ng trabaho. Kailangan din
bigyan natin ng oras ang ating sarili. Dahil kung ito ang sarili mo naman ang nagkakasakit, papaano na walang mangyayari, 'di ba? Wala kang trabaho, mag-a-absent ka sa trabaho, walang kita. Kaya Yes. kailangan natin risky talaga ang one work lang talaga. Kailangan mo talaga ng extra. Yung Mm. hindi mo naman kailangan bantayan ng whole day. Kung may time ka 1 to 2 hours lang a day, pwede mo na siyang gawin 'tong business na ito. Para magkaroon ka naman ng yung regalo sa sarili. Hindi habang hindi tayo habang panahon bata at tumatanda. Like me, Yeah. nung pumasok ako dito, dati, may asawa pa ako dati, sinasabi niya talaga sa akin, tama na magtrabaho. Kumbaga, wag mo nang damihan yung oras ng pagtatrabaho mo. Bigyan mo ng oras yung sarili mo. Hindi ka ba napapagod? Ganun siya. Nang ganun. Palagi yun, palagi araw-araw niya sinasabi sa akin. Ito naman tayo mga Pilipina, paragang workaholic talaga sa trabaho. Workaholic talaga. Kahit anong gawin mo, trabaho, hindi ka nakikinig. Pinasok mo dito, labas naman sa kabilang tenga. Kaya, kumbaga, dito na-open yung mind ko. Kaya yung sa mga kababayan din natin na gustong, katulad ko, yung relate na walang oras para sa sarili, puro lang trabaho ng trabaho. Hanggang kailan? Tanong mo sa sarili mo, hanggang kailan ka ba maging ganyan? Aantayin mo pa ba yung katawan mo magkakasakit o magkakasakit ka saka ka pa ba ma-open yung maano yung mind mo? Huwag naman sana gano'n kasi lahat ng tao, kahit ilang dekada na tayo nagtatrabaho dito sa Japan, hindi ka talaga makakaipon. 'Pag yun lang, one income lang is risky talaga para sa atin. Yan lang po sa akin po. Back to you, sis. Yes, relate. Relate na relate. Yeah. Sabi nga is the one of the rule na ano ko doon sa sa libro na Psychology Money, ano bang libro 'yon? Kay Morgan Housel, na ang rule number 1 is pay yourself. Kasi unang rule, pay yourself first, hindi save what left. Kasi kundi sa save before you spend. Parang ang bigat, no? Kahit maliit lang, dapat mag-start tayo with 10% ng ating kinikita. Because discipline ang magbibuild ng wealth, hindi ang laki ng income. Kahit na maliit lang yung pumapasok sa atin, kung nakapag-build tayo ng yung parang discipline, siguro yung kitang yon ay mapapalaki natin, 'di ba? And number 2 rule is live below your means. Ibig sabihin ng rule na to is live below your means, hindi porkit kaya mong bumili, kailangan mong bilhin. Right? Relate po? Relate. Nagiging sense po ako. So, delay gratification is power po. Dito nagkakaroon ng tunay financial growth. So, before tayo magpunta sa rule number 3, punta muna tayo kay Sis Ruby. So, yon. Kay Sis Ruby naman, I'm something na asking na parang medyo mabigat, pero ano ba yung biggest mistake na ng mga tao na dun sa perspective nila sa pera, or i-ano mo na lang yung yung sarili mo. Ano ba yung the biggest mistake na paniniwala mo sa pera? The floor is yours. Okay. Thank you, sis. Sa akin kasi, ang formula ng talaga ng pera is income minus savings equals expenses.
hindi yung income minus expenses equals savings. Kasi mas malaki talaga yung expenses natin. Aminin natin sa hindi, expenses is more than sa ano natin, sa income. Minsan, negative pa nga yung lalabas. Kasi mag-income ka, tapos mas marami yung expenses mo, so wala ka talagang masisave noon. Talagang ang tendency is mangungutang ka para lang to meet ends, di ba? So, ang kailangan is yung sweldo mo, is i-budget mo siya, mag-save ka muna kahit kunti, kasi yung kunti na yon is lalaki din yon balang araw. Kahit kunti lang siya, let's say, isang lapad sa isang buwan. O, talagang i-try mo, talagang higpitan mo yung sarili mo na hindi ka gagastos para ma-save mo yung isang lapad na yon. Kailangan kasi natin mag-isip din ng mga paraan na para makaipon. Yung iba kasi is parang wala, hindi sila nag-iipon. Para itong asawa ko, hindi siya mahilig mag-ipon. Oh, so talagang gastos kay gastos lang talaga siya. Parang sa kanya is come what may, parang gano'n. Eh hindi naman pwede 'yun kasi may mga darating na mga emergency, wala kang emergency fund. So ang mangyayari ngayon, mangungutang ka ngayon kung kanino ka mangungutang or credit cards, ganyan. Sa credit cards malulubog ka rin kasi nagpe-pay ka ng interest. Sa mga tao, nagpe-pay ka rin ng interest. So, mas maganda talaga yung ikaw mismo sa sarili mo, may sarili kang ipon. Kahit kunti lang yan. Parang ako ngayon, nag-iipon ako ng kahit isang lapad lang for my retirement. Hanggang sa pag-retire. Isang lapad lang yun sa isang buwan, pero ilang years pa from now, mag-retire ako. So, maiipon na yun. At least, nakakaipon. Yung iba kasi gastos lang ng gastos. Pag may mga sale, o sige, bili tayo, sale. Hindi nila iniisip na kahit sale yun, kahit mura yun, napapagastos sila o beyond their means. 'Di ba? Kumbaga sa hindi naman kailangan, bakit ka bibili? O na hindi mo naman kailangan, damit, sapatos, marami ka pa namang nagagamit. So, hindi mo kailangan ng new one para lang gumastos. Dapat ganun ang mindset ng tao, yung hindi, ang pinapayaman lang kasi natin yung mga negosyante na iba, na talagang bili lang tayo ng bili, gastos ng gastos, which is hindi siya maganda sa tao. Ako 2 na ang trabaho ko, pero naghahanap pa rin ako ng side hustle, kaya ako napunta dito sa business. Kasi hindi talaga siya kasya. May mga anak kang pinapaaral, ginagastusan, pinapadalan sa Pilipinas, dito sa sarili mong bahay, gumagastos ka rin. Hindi talaga enough kahit 2 na yung trabaho ko. Kaya talagang naghanap din ako ng ibang side hustle. At saka talagang hindi ako gumagastos, matipid ako when it comes sa sarili ko. Kasi para sa akin, hindi naman kailangan, bakit ko siya bibilhin? Kumbaga sa mindset ba ano mo sa mindset mo na hindi mo kailangan gumastos ng gumastos para lang ma-please yung sarili mo. Magiging masaya ka rin naman kahit wala kang bagong gamit, wala kang bagong damit, sapatos. Masaya pa rin ang buhay basta i-ano mo sa mindset mo na masaya ka, positive thinking. Ganun lang, kahit pagod, basta i-ano mo na masaya ka kung ano man yung meron ka ngayon, masaya ka sa buhay mo, okay na yun. Wala nang ano doon, no question asked na talaga siya pag ganun. Basta at least unahin mo muna yung sarili mo na makapag-ipon ka para sa future mo, para sa future ng pamilya mo. Kaya andito ako sa business na to. Thank you, Sis Rosalie. Thank you. O nga, 'di ba? Make it sense, 'di ba? Ano, guys, kailangan talaga natin isipin ang talaga yung kahit maliit lang siya. Pero may nabasa ko po talaga na nagbigay sa akin ng ng linaw kung paano ko talaga i-handle yung financial yung literacy. So, avoid bad debt daw. Yung mga bad na utang, yun yung rule na number 3 na avoid na natin, yung utang para sa luho. Kasi red flag sa buhay natin. Instead na gamitin natin yung pera, mag-build daw tayo ng asset. Yan. Di ba? It's True. yung asset na hindi parang mukhang mayaman. Di ba? Ano siya, kahit nasa bahay ka lang, kahit nagtatrabaho ka pa, build the asset talaga. So, nasa era life na tayo, eto na, di ba?
kayang-kaya na lang natin, nasa phone na lang natin or may internet ka lang, makakapag-build ka na ng asset. Best talaga 'to kasi para ka lang hindi hindi siya very hard, mai-enjoy mo pa siya kasi attraction marketing. So usually nag-a-upload ka, sasayaw-sayaw ka, use it, 'di ba? Sayang naman, income din 'yan. So yung rule number 4 is grow your income. So paano mo maano yung don't save lang. Wag lang tayong mag-save. Grow yung ating sinisave. Paano ba 'yun? So kasi kahit gaano kagaling tayong magtipid ay kung limitado yung income natin, limitado din yung growth natin. So skill, opportunities, and smart system. Kailangan natin yan. At kailangan talaga. So, yung the rule number 5 para sa money is be consistent. So, the last na yung naano ko talaga, grabe, dapat pala kala ko yung consistent lang pag sa pag-aano pag-aaral Akala ko ganun lang. Consistent beat everything talaga. Hindi mo kailangan ng maging perfect sa Kailangan mo lang maging consistent, small step para everyday na magdadala sa sa financial freedom. Yung mag-focus ka lang talaga. And yung mga ba yun? Yun lang ang maiibigay ko. So, ang rule natin, the 5 rule is pay yourself first, then live below your means, and avoid bad debt. Bad Grow debt. Yan, grow your income. Thank you, sis. Grow your income and be consistent. So, focus lang po tayo. Walang ibang gagawa sa atin nito dahil kung tutulungan natin ang sarili natin at magpo-focus tayo and konting learning lang, hindi natin kailangan maging matalino. Kailangan lang natin maging wise and maging smart sa sa paggamit or paghawak ng Pag-spend. So, wag natin itago lang dyan sa ating baul. Kasi, maano din yan. Kung basta ang value din ng pera ay lumiliit. So, kailangan natin siyang pagulungin. Parang gulong yan di ba? Pagugulungin na siya para investment. Yes, investment. The best is investment natin. So kung hindi tayo marunong mag-invest, the best is this marketing system na kahit hindi ka magaling mag-business at hindi ka matalino, hindi mo kailangan maging matalino kasi dito tatalino ka. Kaya don't na magdala ng dahil dito magkakaroon ka yung mga baggage na grabe na mapupuno yung utak mo ng habang nag-enjoy ka, enjoying the social media, enjoying the community, ang dami mong matututunan, di ba? Right? So hindi masyadong pressure siya. Maganda at magagawa mo lang siya sa bahay mo or sa kahit nasaan ka, dala mo lang ang iyong ketay or cellphone or meron kang mga any gadget dyan at may internet ka lang, grabe, pumunta ka ng McDo kung wala kang internet. Maki-internet ka. Maka-internet. Ang dami ngayon. Wala nang reason talaga. Grabe, may mga pre-internet na. Kaya gawin lang natin na very wisely yung ating cellphone. Nagbabayad tayo ng cellphone. So, gamitin natin siya na may kahit pakonti-konting income ay makaka-save tayo or makakapag tayo sa future natin. And yun nga, sabi nga is the best is passive income. So yun, 'di ba? So naano ko talaga grabe yung kay
Robert Sasaki, kung ano nyo, anhin nyo sa YouTube. Grabeng magturo yan about financial literacy talaga. Doon po ako natuto, and of course the community and the system po. Kasi lifetime accessible siya. So kahit na pagod ako, kahit na anong grabe ang busy ko, natututo pa rin ako at na-manage ko talaga. So nabayaran lahat ng utang ko. Praise God. In 3 years. Oh, congratulations, sis. Yes, honestly. Yes. So, yun. Nung nakilala ko po si Coach, tad po ako ng utang. So, Lahat depressed naman tayo. Oo. Yes. Depressed po ako. But despite of in this community and the system, natulungan pala ako. Ako lang pala ang solution sa problema ko financially. Yes. Ako din ang naging gumawa ng problema. Dahil utang dito, luho dito, bili dito, kahit na pag nai-stress, bili dito, shopping dito, hindi iniisip na butas na pala ang kasi once na tayo scratch ng ating card kasi may 15% yan. So, yung 15% ay binibigay na natin or pinapanakaw na natin sa iba, 'di ba? So, gamitin natin yung card natin investment kahit na mag-scratch dyan, pero ginagamit mo yan si investment, yung 15% na yon ay magiging 50% ng na babalik at babalik sa iyo, at 100% na babalik at babalik sa iyo yan. Trabahuhin mo lang at maging focus ka lang at be talaga, yung sabi nga, consistent. Yung 5 rules in money, di ba? So, consistent ka lang at maging focus at be patient, di ba? So, walang di ba? Walang pressure. So, ang lang namin is paano mo malalaman or paano bang kumita din diyan o paano ba din diyan, manood ka lang ng free webinar, libre na, o di ba? Libre na, marami kang matututunan sa mga website ng mga beautiful ladies na to, kay Sis May, www.may marie.com. So, makikita mo doon yung webinar na ilalagay mo lang yung pangalan mo, libre lang yan, ha? So, click na. Nasa kamay mo ang future mo. So, click mo lang yon, may lalabas doon, ilalagay mo lang yung pangalan mo at saka yung mail address mo. Hindi mo ilalagay yung mail address mo sa bahay mo. Just only mail address. So, kay Sis Ruby naman, www.ruby.storu.com. So, dun din, nuggets ka or makakakuha ka ng maraming information about talaga sa advantage ng ngayon ng business ng business na to, na marami kang makukuhang information kung paano gawin ang attraction marketing. So, attraction marketing, gaganda ka dito. Just because magkakaroon ka talaga, hindi siya yung tipong katulad ng mga yung traditional na business na kailangan mong physically, kailangan mong maging losyang. Hindi. Kasi Haggard. dito, yes, hindi ka mahagard. Kasi dito, habang nagbi-business ka, habang nag-aano ka, mo yung physically, emotion, and outside and inside ng iyong buhay. Kasi habang natututo ka or habang nagkukonek ka sa community na yung outside mo, then
dun sa mga natututunan mo, nagkakaroon na ng solusyon pala yung inside yung pag-iisip mo. Grabe, hindi ka na makatulog dahil sa babayaran mo every month, di ba? So, mabibigyan ng solusyon. Napakaganda ng business, 'di ba? Hindi lang pag business ang ibibigay sa ibibigay din sa yung the right na talaga na mindset kung paano mo siya i-handle. So dito rin po ako natuto. Kaya ako nasasabi ko to just because ito rin po ang natutunan ko. So yung ripple ng yung generosity ng gumawa ng system ay ibinabalik lang po namin, kaya kami sharing, nagsi-share dito dahil ito yung reason namin or yung mission namin na maibalik yung ripple ng kung ano yung ginawa ng gumawa ng system. So grateful and thankful po talaga, hindi lang dahil sa system, pati doon sa gumawa at of course sa beloved coach namin na napaka-patient para matuto kami bawat isa sa amin at maging mas mapagaan ang aming yung pagbi-business or mapagaan yung aming ano ba yon, yung paano namin mai-handle ang business. So yun hindi ka yung very pressure. So ito po talaga ang magandang advantage ng attraction marketing. So, anong maibigay mo, Sis May, or message para sa mga ating mga nanonood at manunood ng replay? The floor is yours. Sa lahat ng nanonood, kung nakarelate po kayo sa story namin ngayon, grab the chance po kasi minsan lang yung chance. Wag natin pakawalan. Libreng panoorin ang webinar, walang bayad, libre pa rin matuto. At saka yung learning dito, napakaganda. Walang hangganan, hanggang gusto mo matuto ka ng matuto. Basta maglaan ka lang talaga ng oras. Yung willing mong matuto, dahil ako naman dati hindi rin ako marunong magpindot ng computer. Nung simula ako nag-start ako dito, nag-jump in ako, natuto ng pakunti-kunti, at ito na ngayon, ganun na, medyo hindi naman masyado pang magaling, pero nag-aaral. Kasi hindi natin malalaman kasi kung hindi nyo papasukin po ang loob. Kasi pag sinasabi nyong online, baka maraming nagtatanong, scam ba yan, totoo ba yan? At ang mga tanong nila may kita ba yan? Kumikita ba tayo kaagad niyan? Wag mo munang isipin ang kita. Panoorin mo, pasukin mo yung loob, aralin mo dahil nandun lahat ang informasyon. Ikaw, walang pressure po dito. Kung gusto mo o hindi, walang pressure. Ikaw yung mag-decide sa sarili mo kung tutuloy ka o hindi. Yan lang po. Back to you, sis. Yes, thank you. And punta naman tayo kay Sis Ruby. The floor is yours. Yes, thank you. Para sa lahat ng mga nanonood, sana may mga natutunan din kayo sa amin ngayong gabi. And for those na naghahanap ng mga side hustle income, passive income, so dito na kayo, i-click nyo lang yung mga link na sa monitor. Pwede nyo nang ma-access yung free webinar. Free lang po yun muna. Doon muna kayo sa webinar. Ngayon, pag naisipan nyo na para sa inyo itong business na to, then pwede nyo nang i-continue doon. Step by step, matututunan po siya lahat ng process. Hindi ka mag-iisa dito. May mga taong tutulong, coach, mentor, community. So, hindi mo kailangang perfect agad on the first step. Step by step, matututunan mo siya. Hindi naman siya ganun dali or kahirap, basta willing ka lang matuto. Yun lang ang kailangan dito, willingness mo to learn at saka yung willingness mo na kumita ka ng kahit konti muna sa start. Hindi naman kailangang
mayaman ka kaagad. Hindi kasi ito yung easy get rich scheme. Kumbaga kailangan pag-aralan mo rin siya na matututunan mo siya yung through step by step, through training. Marami siyang pwedeng matutunan. Kaya ang ano dito, marami kang makukuha, yung growth, learning, plus financial freedom. Later on, maano mo rin yun pag nandun ka na sa loob ng business. Kaya kailangan mo lang talagang unang pumasok muna doon. Anuin mo yung free webinar, tingnan mo siya, panoorin mo siya. And pag alam mong para sa'yo, then click, go. Oo, ganun lang siya kadali. Walang mga hassle-hassle na kung ano-anong question pa doon na ano sa'yo. Just enter your name and email address and that's it. Nandoon ka na. Yun lang po, Sis Rosalie. Thank you, thank you. So, meron tayong mga supporter, mga nag-support. Oh. Yes, welcome natin sila. Hello. Hello, Sis Jing Saviro. Hello, hello po. Thank you for dropping by. And Hello. Bro Ricky. Thank Bro you, thank Ricky, you. happy Golden Week. Yes, it's a golden week. Thank you, thank you. And Sis Lies, Coach Lai. Yes, good evening. Yes, thank you, Good thank you. evening. From Tokyo. Hello, sis. Hello po, thank you. Thank you po sa support nyo. So, sa lahat pong makakapanood nito or makakapanood ng replay, so gusto ko lang pong tanungin, ano yung pinaka kailangan mo na rule sa buhay mo? So, if you're serious about changing your financial yung income or future, so kailangan mo lang talaga, ang buhay talaga natin ay hindi deserve natin ang abundance. Kasi hindi lang tayo for survival. Isipin mo, wag mong isipin na hanggang dito na lang ako. Kasi meron pa yan eh. Basta't i-open mo lang, take action, at willing kaming i-guide ka at i-share yung aming journey or yung aming natutunan. Libre po siya. So, message lang po and click. Yes. Sa mga website nila. So, bye for now. God bless and I love you all. Bye. Bye. God bless. Happy Sisi. Golden Week. Bye. Happy Golden Week too. Thank you. Enjoy your holiday.